Now, pag-uusapan naman natin ngayon sa ikalawang linggo ng topic na ito, we're going to talk about our faith is essential. Amen. Ang ating pananampalataya ay mahalaga. Amen. Ang ating pananalig sa Diyos ay mahalaga. Now, bigyan po natin ng 5 dahilan, tapos pag-uusapan natin ng ilang mga bagay patungkol sa pananampalataya. Why faith is essential? Number 1, the believers shall live by faith. Bakit mahalaga at essential ang pananampalataya? Sapagkat sa mga Kristiyano, sa mga anak ng Diyos, dito tayo nabubuhay. Anong ibig sabihin na essential? Ito yung mahalagang bagay to survive. Now, to survive our Christian life, hindi pwedeng walang faith. Because believers shall live by faith. It is according in Hebrews chapter 10, verse 38. The just or righteous or people God accepts will live because of their faith. Ang mga anak ng Diyos, ang mga pinaging matuwid ng Diyos, ang mga pinili ng Panginoon ay mabubuhay sa... Saan po daw tayo mabubuhay? Saan daw tayo mabubuhay? Hindi ako may sabi nito, kundi salita ng Diyos. Ang buhay natin ay nakasalalay sa ating pananampalataya. That's why faith is very important. Dito tayo nabubuhay. Hindi tayo nabubuhay sa pagkain lamang. Yes, physical, kailangan mo yan. Pero pagdating sa spiritual, pakibuksan na rin ako. Pagdating sa spiritual na bagay, imposibleng mabuhay ka nang walang pananampalataya. Amen? Pangalawa, why our faith is essential? Because we do things by faith and not by sight. Tayo'y kumikilos at gumagalaw. Tayo ay humihinga dahil sa pananampalataya. That's why we believe that faith is essential. Sabi ng 2 Corinthians chapter 5, verse 7, for we live by faith, not by sight. Kaya kung may ginagawa man tayo, hindi natin ito ginagawa mula sa logic o lohika ng isipan ng tao. Yung standard na pamantayan ng isip ng tao, hindi tayo doon lumalakad, hindi tayo doon nabubuhay, kundi ang bawat ginagawa natin. Kaya nga hindi kayang intindihin ito ng hindi spiritual na tao. Hindi ito kayang unawain ng gobyerno. Hello? Hindi kaya itong unawain ng hindi nananampalataya sa Diyos. Tayo gumagalaw, nabubuhay, kumikilos ayon sa pananampalataya. Pangatlo, why faith is essential? Because we cannot please our God without faith. Dahil hindi natin kayang palugurin ang Diyos, malugod ang Diyos sa atin. Layunin natin ay malugod ang Diyos sa atin. Yun ang layunin natin. Sabi mo nga sa katabi mo, ang layunin natin, malugod ang Diyos. Nandiyan kayo? Kaya nga tayo sumasamba sa Kanya. Kaya tayo sumusunod sa Kanyang kalooban para mabigyan natin ng kaluguran at kaluwalhatian ng Diyos. Amen? But we cannot please God kung wala ang faith. Malinaw na sinabi ng Hebreo 11 verse 6, and without faith, it is impossible to please Him. For whoever will draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. It is impossible, sabi ng Bible. Ano ibig sabihin ng impossible? Imposible. No? Wala ka pamaraanang malulugod ang Diyos sa'yo kung hindi ka nabubuhay sa pananampalataya. Bakit po, Pastor? Bakit kaya napakahalaga ng faith na malugod ng Diyos? Pagka wala kang faith sa pagsamba, hindi naman natin siya nakikita. Tama? Wala tayong larawan sa harapan na pwede natin luhuran, punasan, lagyan ng sampagita o bulaklak. Tayo sumasamba sa pananampalataya. Kaya napakahalaga ng faith. Hello? Hindi natin kayang sumamba, hindi natin kayang magtipon-tipon tulad nito kung walang pananampalataya. Dahil alam natin, nabubuhay tayo, lumalakad tayo, at nalulugod ang Diyos sa atin
Dahil sa ating pananampalataya. That's why faith is essential. Sumunod. Our faith is essential because our faith will get us through. Alam natin na kaya nating magtagumpay. We can get through any circumstances in life. We can get through any problems in life because of our faith. Sabi ng 1 John chapter 5 verse 4, for every child of God defeats this evil world, and we achieve this victory through our faith. Pwede ba sabay-sabay natin basahin yung naka-bold letter doon sa dulong-dulo? We achieve, 1, 2, 3, go. We achieve this victory. Amen. Paano daw natin na-achieve ang victory? Hindi dahil magaling ka, hindi dahil mahusay ka, hindi dahil matalino ka, hindi dahil mayaman ka, hindi dahil madiskarte ka, kundi nagtagumpay ka sa mundong ito dahil sa iyong pananampalataya. Paano na kung tatanggalin pa yung faith sa atin? Paano tayo magtatagumpay? That's why we believe that our faith is essential. Amen? Panglima, our faith is essential because faith opens the door to answered prayer. Alam natin, mahalagang pananampalataya sapagkat sa magitan ng ating pananampalataya sa Diyos na ating pinapanalanginan, tumutugon ng Diyos. Matthew chapter 21, verse 22, and whatever things you ask in prayer, believing. Sabi nga natin, sabihin, believing. Again, believing. Sabi doon, ano man ang hingin mo sa panalangin ng may pananampalataya, you will receive. Paano tayo tumatanggap ng tugon ng Diyos sa ating panalangin? Dahil nanalangin tayo ng may pananampalataya. Kaya nga itinuturo sa atin, nung tayo unang maborn again, pagka nagpe-pray ka, huwag kang magpe-pray na parang wala kang kausap. Huwag kang magpe-pray na laging sana po, sana po. Naalala niyo ba nung tinuruan kayo mag-prayer? Hindi tayo nagpe-pray ng ganito, Lord, sana po, kung pwede lang, tulungan niyo po ako. Hindi tayo ganun mag-pray. Ang prayer natin, laging may deklarasyon. Napansin niyo ba, yung mga natuto ng manalangin sa Diyos, tayo na nanalangin ng may deklarasyon, ayon na rin sa salita at pangako ng Panginoon. Dahil alam natin, kapag tayo nanalangin ng may pananampalataya, tatanggapin natin ang ating hinihingi. Kaya napakahalaga ng faith. Sabi mo sa katabi mo ulit, napakahalaga ng faith. But listen to me. Tulad ng church ay mahalaga, kaya ang kaaway, inatake ang church. Alam niyo ba, itong nangyayaring ito ay talagang mapapansin natin at you cannot deny may atake at may ginagawa ang kaaway. Imagine, hindi pinasara yung ibang mga bagay. Naalala ko nga noon, nung bago magreklamo yung ilang mga samahan ng mga bishop, ng mga Christian, ng mga ministers, bukas ang kasino, bukas ang mga iba't ibang ibang mga kumpanya, pero ang church pinapasara. So, anong ibig sabihin nito? Ang inaatake ay yung church. Kung paano ang church ay inaatake, pinag-usapan natin last Sunday, ganun din naman, our faith is under attack. Actually, for many generation, mula nang naipahayag ang katotohanan sa tao, sa salita ng Diyos, inatake na ng kaaway ang pananampalataya ng bawat individual na naniniwala sa Diyos. Pero mapapansin natin ngayon, grabe ngayon ang atake ng kaaway sa ating pananampalataya. Ito lamang nangyayaring pandemya, no? Fear is magnifying the fear. No, yung because of COVID-19. Dahil sa COVID-19, napansin nyo ba, mas maraming tao ngayon ang natatakot. Tama? Hindi nyo maaminin, pero marami sa inyo, tangati ang lalamunan, sinipon, hindi na nakatulog ng gabi. Aminin ko sa inyo, kahit ako, dumating din sa ganyang pagkakataon, pagising ko ng umaga, wala akong malasahan, kumain ako ng tinapay, isang kagat, walang lasa, hanggang pang-apat, nagpray ako, Lord,
Pagkagat ko, nalasahan ko na. Pero doon naglalaro yung takot eh. Fear is magnified because of this COVID-19. And listen, fear is the common enemy of faith. Ang common enemy ng pananampalataya ay takot. At yan ang gustong gawin ng kaaway. Why? Because Satan is attacking our faith. Malino sinabi ng John 10:10, the thief or Satan comes only to steal and kill and destroy. Ano nangyayari ngayon? Marami nananakawan ng pananampalataya, nananakawan ng kagalakan, nananakawan ng pati pera. Because of this COVID-19. Marami ang mga pinapatay. Sunod-sunod na mga namamatay. Dati po, ang aking Facebook wall, bihira ako makakita doon ng mga namamatay. Pero ngayon, ang dami ko nang nakikita, mga pastor, kaibigan, no? Mga connected na tao sa aming mga kaibigan, mga namamatay. Marami mga nasisirang negosyo ngayon. Napansin nyo? Nasisirang mga kinabukasan ng mga kabataan. So ano nangyayari dito? Malinaw na itong COVID-19 na ito ay atake ng kaaway. Pero tandaan nyo, hindi doon natapos ang salitang John 10:10. But Jesus said, I came that they may have life and have it more abundantly. Pero sabi ng Panginoong Hesus, ako'y naparito. Wow! Salamat na parito ang ating pag-asa. Naparito ang ating Panginoong Hesus na nagbigay sa atin ng buhay. Buhay na ganap at buhay na matagumpay. Kaya po, listen to me, church, hindi po tayo para sa pagkatalo. Hindi po tayo para sa pagkatakot. Sabi mo ka sa katabi mo, huwag kang mabuhay sa takot. Huwag kang mabuhay sa pangamba. Huwag kang mabuhay na mabalisa yung iyong isipan ng balisang-balisa ka. Maraming tao puno na kabalisaan ngayon. Paano na? Maraming ganyan. Alam nyo, totoo, listen to me, church. Inaatake kasi ang faith mo. Why? Satan knows ang kahalagahan ng iyong faith. Alam ng kaaway yung essentiality ng iyong pananampalataya. Kaya aatakihin ito ng kaaway. Nanya kayo? Now, how will we know when our faith is under attack? Paano natin malalaman? Bigyan ko po kayo ng ilang indikasyon. No? How to know when your faith is under attack. Number 1, waves of doubt are rocking your faith. Kapag dumarating yung waves of doubt, hindi lang isang doubt hindi lang isang dumapo, kundi waves, ang dami, overwhelming doubt na kung saan, no, para bagang gustong tinagin, gibain ang iyong pananampalataya. Alam mong inaatake ang iyong faith. Nandiyan kayo? Yung pag-upo mong ganyan, mapapatingin ka sa yung rep, wala nang laman. Pagtingin mo doon sa bigasan nyo, wala nang laman. Pagtingin mo pa doon sa wall, sa kabilang banda, nandoon yung lahat ng mga bayarin mo. No? Yung iyong Meralco, tubig. No? Sumulat pa yung naniningil sa'yo nang may utang ka ng mga nakaraang taon. Nakot, di ba? Nag-aalala ka na. Paano na kaya? Tapos pagtingin mo pa sa anak mo, may sakit. Pagka punong-puno ka ng doubt, puro isipan mo, paano na kaya? Kapatid, dapat mo maunawaan, magising ka, inaatake ang faith mo. Pangalawa, how to know when your faith is under attack? When you are more focused on natural and inward. Pagka mas focus ka sa inward mo at sa natural na nangyayari. Ano ibig sabihin ng pastor? Lagi ka nakatingin sa iyong kahinaan. No? Yung lagi mong nakikita yung, parang pumapayat na yata ako Parang nangihina yung aking katawan, parang parang lagi kami nararamdaman sa katawan. Di ba? Yung parang may sumasakit na, kumikurot yung puso mo. Laging nakapokus ka sa inward. Emosyon mo, parang di ako makatulog. No? Parang, kahit anong gawin ko, di ako mapakali. Yung more on inward and natural focus. Pagtingin mo sa mga paligid mo, no? Pagtingin mo sa iyong sarili, sa iyong asawa, puro natural. Alam mong may atake.
ang iyong pananampalataya. Pangatlo, feeling overwhelmed and helpless. Yung mapili mo, wala kang katuwang, wala kang kasama, nag-iisa ka. Kadalasan na mga may atake, ang kaaway at ang kanilang faith ay may atake, laging feeling nila nag-iisa sila. Wala nakakaunawa sa kanila, wala nakakaintindi, hindi ko pwedeng sabihin ito sa kanila dahil hindi naman nila ako maaabot o maiintindihan. Ang apat, loss of spiritual desire. Nawawala yung spiritual desire mo kasi napopokus ka sa problema mo, napopokus ka sa natural na mga nangyayari sa iyong kapaligiran, puro doubt yung nangyayari sa iyo, feeling of hopelessness, and then wala, pati yung spiritual desire mo nawawala. Anong kasunod nun? Pulling away from godly relationship. Yung relasyon mo sa Diyos, nagtatanong ka na, totoo kayang may Diyos? Kahit naramdaman nyo yan, pag sobra yung problema, sobra yung atake, Lord, nandiyan ka ba talaga? Nasaan ka na? Naalala ko kailan lamang may pinagpray ako na mayroong tumor sa utak. Nung pinagpray ko siya, nakakalungkot yung kanyang kalagayan dahil dati itong kabataang malakas ang katawan, kasamang sumasayaw, kasamang naglilingkod sa church. Pero dumating yung sakit karamdaman sa kanya. Nabulag yung kanyang mata, namaga ang kanyang mga kamay hanggang paa, hindi siya makatayo, nahihirapan siya, at may mga gabing sumisigaw siya. At ang sabi niya sa kanyang sigaw, Lord, hanggang kailan ba itong hirap ko? Kung pwede, kunin mo na lang yung buhay ko. Sobrang hirap eh. Halos iuntog yung kanyang ulo sa pader sa sobrang sakit ng tumor. Marami nagpray na sa kanya, marami na ang nanampalataya para sa kanya, ang Diyos nang bahala sa kanya. Pero kapag ka-overwhelming ang problema, mapapansin mo, napapalayo yung relasyon mo kay Lord dahil nakakaroon ka na ng doubt sa Kanya. Tama? Ibig sabihin nun, mayroong atake ang kaaway sa iyong faith. Pagka pati prayer, reading God's Word, ay may struggle ka na. Malinaw na indikasyon, may atake ang iyong pananampalataya. When worship, there's distraction in your worship. Pati worship mo, nadidistract ka na. Magsisimula ka pa na mag-worship, parang tinatamad ka na. Pati pagpunta sa church, kinatatamaran mo na. Ibig sabihin niya, malinaw na inaatake ng kaaway ang iyong pananampalataya. Why? Ulitin ko. Bakit inaatake ng kaaway ang faith natin? Kasi alam ng kaaway yung kahalagahan at kung ano magagawa ng pananampalataya sa atin. Kaya sabi mo sa katabi mo, bantayan mo ang iyong faith. Bantayan mo yung pananalig at paniniwala mo sa tunay na Diyos. Huwag mong pababayaan na kahit may atake, overwhelming man ang problema ng kaaway na ginagawa sa ating buhay, overwhelming man na nangyayari sa ating kapaligiran, manatili kang nabubuhay sa pananampalataya. So important things to do when your faith is under attack. Anong mahalagang gawin? Kasi faith is essential. So anong dapat natin gawin kapag nakikita natin ito? Na inaatake ng kaaway. Tinatamad ka ng mag-worship, tinatamad ka magpunta sa church, tinatamad kang sumunod sa kalooban ng Diyos, na-overwhelm ka sa problema na nangyayari sa iyong kapaligiran. Ano ang dapat natin gawin? Very simple. Pero alam niyo po, itong mga simpleng bagay na ito, dapat nating i-practice. Number 1, put back your trust in God. Ibalik mo yung tiwala mo sa Diyos. Overwhelming man yung problema, magtiwala ka pa rin sa Kanya. Sabi mo sa katabi mo, overwhelming man ang problema, magtiwala ka pa rin sa Diyos. Isaiah 41 verse 10, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand. Sabi ng Panginoon, huwag kang matakot, ako'y kasama mo. Huwag kang mag-alala. Huwag kang madismaya sa buhay. Ako ang iyong Diyos, palalakasin kita, tutulungan kita, at hahawakan kita ng aking matuwid na kamay. Hawak ka ng Diyos, kapatid. Sabi mo nga sa iyong sarili, hawak-hawak ako ng Diyos.
Pumikit ka at tignan mo yung sarili mo nasa kamay ng Diyos. Sasabihin mo, hawak ako ng Diyos. Ang buhay ko'y nasa kamay ng Diyos. Ang aking kinabukasan ay nasa Diyos. Bakit ako matatakot? Kasama ko ang Diyos sa aking buhay. Amen? Sino rito nakaramdam nung habang sinasabi mo yon? Parang nakakakilabot at parang siya sabi mo, Lord, salamat. Balik mo yung tiwala mo kay Lord. Amen? When problems are overwhelming, where circumstances are overwhelming, kapag may atake ang kaaway sa iyong pananampalataya, put back your trust to God. Sumali ka muli kay Lord. Pumikit ka sandali. Alisin mo yung mga distractions na sabi mo, Lord, alam mo, kasama mo. Nandiyan ka sa akin. Kasama kita, Panginoon. Anong sabi ng Exodus chapter 14, verse 13? Fear ye not, stand still, and see the salvation of the Lord. Naalala nyo kung saan kwento ito? Doon sa panahon na ang Israelites ay nasa harapan ng dagat na pula. Nasa likod nila ay ang mga Ehiptong hinahabol sila para ibalik sila sa pagiging alipin. Ang kanat kaliwa nila ay napakalawak na disyerto. Pag tumakbo sila pa kanan o pa kaliwa, hahabulin sila ng mga Ehiptong nakakabayo, nakakarwahe, siguradong mamamatay sila. Pero pag tumawid naman sila, dagat yon, malulunod sila, mamamatay sila. Saan sila pupunta? Nag-iyakan ang mga Israelita. Nag-iyakan ang bayang Israel kay Moses. Moses, dinala mo ba kami sa lugar na ito para mamatay? Wala na bang pwedeng paglibingan sa Ehipto para dito kami ilibing sa ilang? Anong ginawa ni Moses? Umiyak sa Diyos. Pero sabi niya sa mga tao, kayo matakot. Nandiyan ang Diyos natin at siya'y nanalangin sa Diyos. Anong sabi sa kanya ng Diyos? Tumayo ka, Moses! Huwag kang matakot. No? Stand still at nakikita nyo ang kaligtasan ng Panginoon. Anong ginawa ng Diyos? Magdamag, pinahipan ng Diyos ang hangin doon sa dagat. Magdamag na kung saan nandoon yung pag-iingat ng Diyos habang yung haliging apoy ay nasa gitna ng mga Israelita at ng mga Ehipto para hindi makapasok ang Ehipto laban sa kanila habang ginagawa ng Diyos ang isang himala. Amen? Huwag kang mabalisa, kapatid. Kung hinihintay mo yung himala mo, nandyan naman ang proteksyon sa iyo ni Lord. Habang hinihintay mo yung pagpapala mo, nandyan, cover ka ni Lord. Habang hinihintay mo yung miracle mo, kapatid, makikita mo, nandyan yung proteksyon sa iyo ni Lord. At ano nangyari? Hinati ng Diyos sa gitna ang dagat. Nakatawid silang tuyo ang kanilang dinadaanan. Amen? Isang himala, napaka-imposible. At nakatawid ang buong Israelita. Hinabol pa rin sila ng mga Egyptian. At nung nasa gitna na ang mga Egyptian na nakatawid na ang mga Israelita, saka muling ibinalik ng Diyos yung hinating dagat. Namatay lahat ng mga humahabol sa kanila. Nagkatotoo yung sabi ng Panginoon, hindi nyo na muling makikita pa ang mga Ehiptong ito. Mula noon, hindi na sila muling hinabol pa. Nandiyan kayo? Ibalik lang natin, tiwala natin kay Lord. Put your trust to God. Minsan ang hirap na magtiwala kay Lord dahil overwhelming yung problema. Ang hirap magtiwala sa Diyos na hindi nakikita. Kaya nga, nandun yung faith. Na bagamat hindi natin siya nakikita, naniniwala tayong merong Diyos. Amen? Sumunod, what to do when there is an attack in our faith? We must dress for battle by putting on the armor of God. Ephesians chapter 6 verse 11, put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Sabi rito, isuot nyo ang baluti ng Diyos. Sa pakikipagdigma, binigyan tayo ng baluti sa pakikipagdigma ng Diyos. Ano yon? The helmet of salvation. No, the sword of the word of God, the breastplate of righteousness, the shield of faith, the belt of truth, no, the readiness of faith to share the good news. Isuot lagi natin yung balutin yan. Ano yung sword? Which is the word of God. Yun ang gagamitin mo pag may atake, ang kaway sa'yo, atakihin mo rin.
Pero ang depensa mo naman ay faith. Pag inaatake ka, didepense ka ng faith. Yun yung shield mo. Para hindi ka mapasok ng takot, hindi ka mapasok ng pag-aalala, ng pangamba. Laging nakashield yung faith sa'yo. Na Lord, nandiyan ka lang, Panginoon, alam ko. Lord, hindi mo ko pababayaan, Panginoon. Ikaw ang kagalingan ko. And then, para atakihin mo naman yung umaatake sa'yo, banggitin mo yung salita ng Diyos. Amen? Sa pamagitan ng salita ng Diyos. Ito sabi ng salita ng Diyos, Satanas, ikaw ay nasa aking paanan. Hindi mo ko maloloko. Talunan ka na 2,000 taon nang nakakaraan. At ang sabi ng salita ng Diyos, ikaw ay nasa aking paanan. Doon tayo aatake sa magitan ng salita ng Diyos. Suotin natin. Di ba kapag tayo ay lalabas, essential ngayon, meron kang face mask, face shield. Hugas kamay para hindi mabirusan. Essential daw ngayon yan. Ngayon, sa pakikipaglaban natin sa mundo, isuot mo lagi yung baluti ng pakikipagdigma na ibinigay sa atin ng Diyos. Amen? Iyakin mo, dala mo lagi yung kaligtasan. Dala mo lagi yung righteousness na binigay sa atin ng Panginoon. Dala mo yung lagi yung katotohanan na nasa iyong sinturon. Ang iyong mga paa ay lagi may dalang mabuting salita ng Diyos. Amen? Pangatlo, para pag may ataking kaaway, ito kailangan gawin, surround yourself with faith people. Pag overwhelming ang problema, huwag kang makikinig ng problema pa uli. Tama? Kapag natatakot ka na sa COVID-19, itigil mo na yung panonood ng balita. Nandiyan kayo? Huwag mong alamin kung ilan ang mga namamatay. Okay lang yan kung matatag ang faith mo. Pero kung mas nananaig na yung takot kaysa sa faith, itigil mo. At huwag kang sasama sa mga taong walang binibigay sa'yo kundi takot. Yung puro, alam mo, nakakatakot ngayon, no? O, nakakatakot na nga kayo, mananakot ka pa. But surround yourself with faith people, yung laging mayroong positibong isipan sa Diyos. Laging nakikita yung mabubuting bagay na ginagawa ng Diyos. Ito sabi ng Proverbs chapter 12, verse 26, the godly give good advice to their friends. The wicked lead them astray. Ang mabuting kaibigan, nagbibigay ng mabuting advice. Pero ang masamang kaibigan, dadaling ka nito na maliligaw ka. So mamili ka ng kaibigan mo. Huwag kang sasama doon sa mga taong lagi na lang nakanega. Yung negative lagi. Nandiyan kayo? Magsisimula ka ng negosyo, sabihin niyan agad sa'yo, malulugi ka lang dyan. Naubo ka lang, baka may COVID ka na, ha? Pa-check up ka. Hindi mo, namumula yung mata mo. Lahat napapansin na hindi maganda. Hindi nila alam, nangamot ka lang ng mata. At puyat ka lang. Kanya kayo? Huwag tayong sasama ang laging bukang bibig ay problema. Merong kwento sa Bible, no? Balik tayo sa Israelites. Sa Numbers, chapter 13, ito na, abot tanaw na nila yung pangako ng Diyos. Buhay pa si Moses that time. At ang ginawa ni Moses, para siguraduhin yung lupang ibinigay ng Diyos sa kanila, ay nandun nga, yun nga yun, ay nagpadala si Moses ng 12 espiya para malaman yung kalagayan ng lugar, paano ba nila ito masasakop, pinag-aralan nila. 12 na espiya. After 40 days na pag-espiya doon sa lugar, nagbalikan na itong mga espiya para magbigay ng report kay Moses. Basahin natin. Numbers chapter 13, verse 25 to the following verses. At the end of 40 days, they returned from exploring the land. They came back to Moses and Aaron and the whole Israelites community at Kadesh in the desert of Paran. There, they reported to them and to the whole assembly and showed them the fruit of the land. The fruit of the land. They gave Moses this account.
We went into the land to which you sent us, and it does flow with milk and honey. Totoo nga na itong lupang ito ay masagana sa gatas at saka sa honey. Masagana talaga ito doon sa mga punong kahoy. Masagana ito doon sa mga pwede nating alagaang mga hayop. Ibig sabihin noon. At ito yung bungang aming daladala. Nandiyan kayo? Merong patotoo na yung sinabi ng Diyos sa kanila ay totoo. Tingin kayo lahat sa akin. Kailanman ang Diyos ay hindi magsisinungaling. Ang Diyos kapag nangako ka hindi tulad ng tao, sabi nga natin, 10 sinabi ng tao, 11 hindi totoo. Ang Diyos hindi tulad ng tao na magsisinungaling. Pag sinabi niya, ang lugar na ibibigay ko sa iyo ay flowing with milk and honey, totoo yun. Pag sinabi sa iyo ng Diyos, may plano ako sa iyo, may plano talaga ang Diyos sa iyo. Pag sinabi ng Diyos, pagpapalain kita, tiyak yun, pagpapalain ka ng Diyos. Nandiyan kayo? Sino rito naka-receive na ng pangako ni Lord? Taas ang kamay. At ang sabi doon, here is its fruit. Ito yung patotoo. Nagdala sila ng napakalaking ubas. Yung bawat bunga ng ubas kasi laki ng basketball ball. Yung basketball na bola, ganun kalaki. Ilang tao yung nagbuhat ng ubas na yun? 4 na tao. Ibig sabihin, napakabigat ng ubas sa dala-dala nila. Ibig sabihin, ang Diyos naman ay nagbibigay na sa atin ng patotoo na yung pangako niya ay gagawin niya sa atin eh. Hello? Di ba nangako sa iyo ang Diyos, pagpapalain kita? Kailan ka ba nagutom? Kailan ka ba nanghingi at nang malimos? Nandiyan kayo? Hindi ka naman talaga pinagkulang ni Lord. Bakit? Patotoo yan na talagang pagpapalain ka ni Lord. Here is its fruit. Verse 28, ito yung kalaban ng patotoo na yan eh. But, sabi nung 10, ito nakita namin, totoo yung sinasabi ng Diyos, ito may patotoo nga, pero, isang malaking kalaban ng pananampalataya, yung salitang but. Yung laging may nakikita ka naman pangako ni Lord, at may patotoo ka naman sa sinabi ni Lord, pero lagi ka nandun sa pero. Marami sa atin ganyan ang buhay. Napakahalaga ng faith, kapatid, para tumingin ka pa doon sa pero mo. Diba? Kaya kong pasaganahin ni Lord. Naniniwala ka ba doon? Pero kasi hindi ko alam paano magnegosyo. Hindi ko alam paano sisimulan. Hindi ko alam. Marami tayong bat. Hello? Naniniwala kang kaya kang bigyan ng career ni Lord, pero hindi ko alam paano ako magtatapos, wala naman nagpapaaral sa akin. Lagi kang nandoon sa pero mo. Sabi dito ng 10, but the people who live there are powerful, and the cities are fortified and very large. We even saw descendants of Anak there. The Amalekites live in the Negev, the Hittites, Jebusites, and Amorites live in the hill country. And the Canaanites live near the sea and along the Jordan. Sabi rito, nakita namin puro higante yung lugar na yon. Maganda sana, totoo yung pangako ni Lord, totoo ngang nandoon ang milk and honey, totoo yung pangako ni Lord, may patotoo nga, dala-dala nga namin eh. Pero, hello, paano natin masasakop yun? Nandoon lahat ng higante. Para baga sinasabi mo sa iyong buhay, totoo pangako ni Lord, nararanasan mo na yung patotoo ng pangako ng Diyos sa buhay mo, pero mas nakikita mo yung problema. Mas nakikita mo yung laki ng problema mo kaysa sa kayang gawin ng Diyos sa iyo. Ilang pagkakataon sa buhay natin, na imbis tayo lumakad sa pananampalataya, umatras tayo. Natakot tayo, nangamba tayo. Bakit? Nakita natin yung problema sa harapan. Bagamat sinabi na ni Lord, mag-overcome ka. At may patotoo na si Lord sa buhay mo. Hello? Pero nandun ka sa pero. May mga higanti doon. Verse 13. Then Caleb silenced the people before Moses and said, we should go up and take possession of the land. For we can certainly do it.
Anong ginawa ni Caleb? Pinatahimik ang mga tao. Listen to me. Pag pumapasok ang atake ng kaaway, umaatake ang kaaway sa pananampalataya mo, binibigyan ka ng takot, binibigyan ka ng pangamba, kailangan you have to silence your fear. Patahimikin mo yung takot na yan. Gumagambala sa isipan mo, may COVID ka, mamamatay ka na. Kita mo bumibis sa tibok ng puso mo. Kanya kayo? You have to silence your fear and then kailangan palakasin mo yung faith mo. Anong sabi ni Caleb? We should go up and take possession of the land because we can certainly do it. Dahil alam natin, kaya natin yan. Hello? Siguradong-sigurado si Caleb na masasakop nila yung lugar na ibinigay ng Diyos sa kanila. Pero saan siya nagsimula? Pinatahimik niya yung takot. Hello? Sabi mo sa tabi mo, patahimikin mo yung takot sa puso mo. Patahimikin mo yung pag-aalala, yung sinasabing mga negatibo ng kaaway sa buhay mo. You have to silence that words. Amen ba? Patahimikin mo. Tapos ang i-recite mo, yung pangako ni Lord. Kasi madalas tayo, ang nire-recite natin problema, wala naman tayong pagkain. Walang ayuda si mayor sa atin. Niloko tayo ni barangay captain. Pinawasan ng yung sardinas. Dapat 7 yan, ginawang 4. Ang liliit ng ating mga, kung titingnan mo, ang liliit at walang kakwenta-kwenta yung pinuproblema mo. Totoo lang kung mataas ang iyong pananampalataya at matatag ang iyong paniniwala sa pangako ng Diyos, yung pinuproblema ng marami mga tao, hindi mo dapat pinuproblema. Amen? Hindi yung pamantayan, yung kanilang nilalaban na karamihan ng mga tao ng labanan nila, hindi dapat yun ang klase ng labanan mo. Amen? Yung iba, ang pinuproblema lang, ilang sardinas ba yan? Parang kulang, no? Dapat 8,000, bakit 4,000 lang? Oo, mahalaga sa atin ang pinansyal. Pero hindi nyo ba alam, ang Diyos natin at kinikilalang tatay sa langit ay masagana at napakayaman. Amen? Bakit ka doon nakatingin sa kayang gawin at ibigay ng tao sa'yo? Ba't di mo makita yung kaya namang ibigay sa'yo ng Diyos? Verse 31 to 33, but the men who had gone up with him said, we can't attack those people. They are stronger than we are. Hindi natin kayang atakihin ng mga taga doon. Napakalakas nila kaysa sa atin. And they spread among the Israelites a bad report about the land they had explored. They said, the land we explored devours those living in it. All the people we saw there are of great size. We saw the Nephilim, there the descendants of Anak come from the Nephilim. We seem like grasshoppers in our own eyes, and we look the same to them. Sabi nung 10 tao, natiktik na kasama ni Joshua at ni Caleb, pagkatapos patahimikin ni Caleb, yung takot na yon, nagsalita silang muli. Alam nyo, laging may ribate ang takot at pananampalataya Hindi naman porkit isang beses ka tumayo sa faith, wala nang ribate ang balik ang takot Minsan yung ribate nila mas mataas pa doon sa nakaraan. Tama? Naranasan niyo yun? Lumalaban ka sa faith, pero yung balik ng kaaway, mas mataas minsan kaysa sa unang atake. Ano sabi ng mga lalaki rito? Hindi natin kaya yon, ang lalakas nila. At hindi lamang yon, ang mga nakatira doon ay mga anak ni Anak. Si Anak may anak. Nakatira doon yung mga higante. At tingin namin, we seem. No? Yun ang rito Pag punong-puno ng takot at hindi ka namubuhay sa pananampalataya, mali ang pagtingin mo sa sarili mo. Sabi nila, we seem like grasshoppers in our own eyes. Ang tingin namin sa aming sarili, tipaklong lang kami.
At yun din ang tingin nila sa amin. Grabe, no? Yung tingin nila sa sarili nila, ang nagsasabi ng nagdidikta kung paano sila tinitingnan ng ibang tao. Naintindihan niyo yun? Yung tingin nila sa sarili nila, yun din ang iniisip nilang tingin ng tao sa kanila. Pag ikaw'y puno ng takot, puno ng pangamba, at di mo nakikita yung pangako ng Diyos at kayang gawin sa iyo ni Lord, dahil hindi ka nabubuhay sa pananampalataya, mali ang pagtingin mo sa iyong sarili. People of fear have poor self-image. Makakaroon ka ng maling pagtingin sa sarili mo. Lagi ang sasabihin mo, di ko kaya, mahina ako, di ako nakapag-aral. Wala akong background sa bagay na yan. Meron kang poor self-image kapag hindi ka nabubuhay sa pananampalataya. Dahil mga tao nabubuhay sa pananampalataya, ano man ang sinasabi ng kapaligiran mo, sinasabi ng ibang tao sa'yo, iba ka kung paano tumingin sa iyong sarili. Paano? Tinitignan mo yung sarili mo kung paano ka tinitignan ng Diyos. Hello? At nakikita mo yung imahe ng Diyos sa buhay mo. Amen? Pero yung mga taong puno ng takot, takis sabihin niya, hindi natin kaya yan. Mahina tayo, wala tayong edukasyon, hindi tayo nakapagtapos ng kolehiyo, paano natin kakayanin yan? Mahirap lang tayo, wala tayong pera, kahit isang tuka lang tayo para tayong mga manok. Isang tuka, di ba? Mga manok yun kakahid. Tutuka. Sabi sa katabi mo, hindi ka manok. Ulitin mo, hindi ka manok. Listen to me, church, hindi ka manok, ikaw ay anak ng Diyos. Kung meron maikukumpara kung sino ka, para kang isang agila. Sa panahon na may bagyo, mas tumataas ka pa't lumilipad, mas mataas sa bagyo. Ang manok walang kakayanang lumipad. Ikaw ay may kakayanang lumipad higit pa sa iyong problema. Huwag kang matakot, huwag mong tignan ang iyong sarili kung paano ka tinitignan ng mundong ito. Tignan mo yung sarili mo kung paano ka tinitignan ng iyong Diyos. At kasama mo ang Panginoon, mamuhay ka sa pananampalataya. Ang gusto ng kaaway, panghinaan ka ng loob. Manghina ka. Yung bang mawalan ka ng pag-asa, mawalan ka ng tamang pananampalataya sa Diyos at maging sa iyong sarili. Nandiyan kayo? Pero umabandi ka. Kasi ang mga taong, listen to this ang mga taong nabubuhay sa takot at hindi sa pananampalataya, they always looking back and remembering the past. Tingnan niyo ito, sa Numbers chapter 14, verse 2 to 3. Pagkatapos ng mga salita, di natin kaya yan, mahirap gawin yan, sabi nung yung 10 tiktik. Ang nangyari, all the Israelites grumbled against Moses and Aaron. And the whole assembly said to them, if only we had died in Egypt or in this wilderness, why is the Lord bringing us to this land only to let us fall by the sword? Our wives and children will be taken as plunder. Wouldn't it be better for us to go back to Egypt? Hindi ba mas mabuti? Sabi nila kay Moses at Aaron. Puno-puno sila ng takot. Ang dami na nilang mga naisip. Kukunin mga anak namin. Kukunin ang aming mga asawa. Gagahasayin mga babae natin. Nako, ililibing na lang tayo rito. Wala na tayong pag-asa. Bakit ba kasi umalis pa tayo sa Ehipto? Pwede ba bumalik na lang tayo doon? Ang mga taong hindi nabubuhay sa pananampalataya, lagi ang kanilang buhay paatras, hindi paabante. Hindi sila umaabante, lagi silang paatras. Laging paatras ang buhay. Imbis na lumalago, lalong umaatras. Imbis na umaasenso, lalong bumabagsak. Bakit? Kinakain ka ng takot at pangamba, inaatake ang iyong pananampalataya, kailangan tumayo ka at lumaban. Never let fear decide your future. Sabi mo sa katabi mo, never let your fear decide your future. Huwag mong hayaan ng takot ang magdesisyon kung ano at sino ka sa iyong kinabukasan. Amen? Pag puro takot ang iyong pakikinggan, wala kang makikita sa kinabukasan . At ang sasabihin mo sa kinabukasan mo, wala na, patay na tayo.
kakainin na tayo nitong problemang ito. Wala na tayong pag-asa sa kinabukasan. Pero kapatid, dapat mong alalahanin yung iyong patotoo. You have to remember your testimonies. Alalahanin mo kung paano ka pinagpala ni Lord. Alalahanin mo kung paano ka pinoteksyonan ni Lord. Alalahanin mo kung paano ka pinagaling ng Panginoon. Kung paano sinupply ni Lord ang iyong pangangailangan. Kung paano ka iningatan ng Diyos. Psalm 77 verse 11, I will remember the deeds of the Lord. Yes, I will remember your miracles of long ago. Kahit nakalipas na, aalalahanin ko pa rin ang mga himalang ginawa mo sa akin. Bakit? Kapag inaalala mo yung miracles na ginawa sa iyo ni Lord, na-stir up ang iyong faith. Amen? Imbis na ang titignan mo ay problema, alalahanin mo yung ginawa sa iyo ni Lord. Imbis na titignan mo yung laki ng problema, alalahanin mo kung paano ka na pinagtagumpay ng Panginoon. Naalala niyo po sa panahon ni David, dahil si David na nagsulat niyan eh. Nung siya ay napadaan minsan, kasi inutusan siya ng tatay niya na magdala noong cheese bread doon sa kanyang mga kaibigan, ay sa kanyang mga kapatid. At doon nakita niya sakto, itong si Goliath, pakipindot, for 40 days, eto na, no? Tulad doon sa Israelites, 40 days din. For 40 days, naghahamon si Goliath. Sino ang lalaban sa akin? Sino ang champion nyo ilaban sa akin? Dahil kapag natalo niya ako, alipin nyo na kami. Pero kapag natalo ko siya, alipin namin kayo. Pero walang isa mang gustong lumaban kay Goliath. Alam niyo yung kwento, di ba? Maghapon, magdamag, walang ginawa itong si Goliath, kundi manakot ng manakot. At lahat ng mga Israelite, sabi ng Bible, nanginginig sa takot, maging yung kanilang haring si Saul. Supposed to be yung hari ang lalaban eh. Pero maging si Saul, yung hari nila ay takot. Nanya kayo? Eh saktong napadaan si David dahil magdadala siya ng pagkain sa kanyang mga kapatid. Narinig niya yung sigaw nitong ni Goliath. At sabi niya, sino itong Pilisteyong ito, the uncircumcised na Pilisteo, na hahamakin ng bayang Israel? Sabi niya, ano ba ang premyo kapag natalo ko to? Basahin niyo po sa Bible. Imbis na tumingin siya sa problema, imbis na makita niya ang laki ni Goliath, ang tinignan niya ay kung ano yung premyo. Ano ang premyo? Kapag nanalo na tayo, nagtagumpay na tayo dito sa COVID-19, na tayo nagpatuloy sa pananampalataya, anong kapalit ng problemang dinadanas mo ngayon? Tignan mo kung ano yung premyo, imbis yung problema na yung dinadanas ngayon. Kaya nakipag-usap itong si David kay Goliath. Pakipindot. Sabi niya, ako po lalaban dyan. Anong sabi ni Saul sa kanya? Paano mo kakayanin yan? Eh, bata ka pa. Bihasang mandirigma na yan. May gatas ka pa sa labi, yan, nakakapi na. Paano mo tatalunin yan? Totoy ka pa. Anong ginawa ni David? Inalala niya yung mga tagumpay niya. Sabi niya, ako po isang pastol. Sige, pakipindot mo ito. 1 Samuel chapter 17, verse 37. The Lord who rescued me from the claws of the lion and the bear will rescue me from these Philistines. Saul finally consented, all right, go ahead, he said, and may the Lord be with you. Anong ginawa ni David? Inalala niya yung panahong inaatake ng leon, ng oso yung inaalagaan niyang tupa sapagkat sa isang pastol. At ang sabi niya, sa kuko ng leon, kinukuha ko ang aking tupa. Sa kuko ng bear, kinukuha ko yung aking tupang inaalagaan. Hinaharap ko sila. Pinapatay ko sino mang lumalaban sa tupa kong inaalagaan. At ang Diyos na nag-ingat sa akin, sa kuko ng leon at sa kuko ng bear, ang siyang mag-iingat sa akin sa Pilisteyong yan. Kaya nung magharap sila ni Goliath at ni David, alam niyo yung nangyari, di ba? Pagtingin ni Goliath kay David, ikaw lalaban sa akin, ikaw ba yung champion ng Israel? Anong dala mo?
Tungkod? Anong tingin mo sa akin? Aso? Sabi ni Goliath, hindi mo kayang talunin. Pero tumuro din si David sa kanya, ikaw, uncircumcised, hindi ko natataguluguin ha. Pupugutan kita ng ulo. Ang tapang niya. Minsan kasi, di ba, pag may mga matatapang na ganyan, tayo nagmamatapangan din eh. Anong ginawa ni Goliath? Tumakbo papunta sa kanya. Kung si David ay nagtatapang-tapangan lang, tatakbayin mo na. Hindi. Anong ginawa ni David? Basahin niyo sa Bible. Sinalubong niya yung pagtakbo ni Goliath sa kanya. Sinalubong niya rin. Habang iniikot niya yung kanyang tirador. Hello? At nung ito'y kanyang pinakawalan, yun yung faith. Nandiyan kayo? Magtatagumpay tayo laban sa anumang Goliath sa buhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Bakit faith? Kasi yung pagpakawala niyang yon, alam niya kung hindi tatama, patay siya. Dahil wala na siyang time para ibalik, kumuha uli, para itapon uli sa kanya yun. Wala yon. Kundi alam niya, yung isang balang iyon, ang papatay kay Goliath. Diniklara na niya, pupugutang kita ng ulo. At nung pinakawalan iyon ni David, by faith, tumama ito doon sa bagitan ng mata ni Goliath. At ang sabi ng Bible, tumimbwang itong napakalaking Goliath. At nung lapitan siya ni David, kinuha yung espada mismo ni Goliath ang siyang pinagputol sa ulo ng higante. Nagtagumpay ang pananampalataya sa paninindak ng kaaway. Hello? Sinisindak ka ng kaaway, sinisindak ka ng takot, sinisindak at kinakalaban ng iyong faith. Tumayo ka sa faith. Paano? Alalahanin mo yung mga small testimony mo. Alalahanin mo paano ka na nagtagumpay noon. Alalahanin mo pinagaling ka ni Lord noon. Kaya ka rin pagalingin ni Lord ngayon. Pastor, noon kasi lagnat-lagnat lang. Ngayon, cancer na. Ang Diyos ay walang tinitignan sa bigat ng sakit karamdaman. Noon, paano ka pinagpalan ni Lord? Kailangan mo lang 500, 1,000. Ngayon, 10,000 na, 100,000 na. Ang Diyos, wala sa Kanya yung laki ng perang halaga. Hello? Ang gusto niyang makita, yung iyong pananampalataya. Dito ako magtatapos. Yung sinabi niya po sa Pablo, bilang na rin paalala sa ating lahat. At samahan niyo po kung basahin ito ng may pag-unawa sa 2 Timothy chapter 4, verse 1 to 8. Bilin ito ni Pablo kay Timoteo, isang batang pastor. At ang sabi niya, sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus, na darating bilang hari at hahatol sa mga buhay at sa mga patay, inaatasan kitang ipangaral mong salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawing iyang napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamagitan ng matyagang pagtuturo. Kaya nga nagtuturo ang mga pastor para palakasin ang inyong mga loob. Kapag kayo nakikinig ng mensahe ng salita ng Diyos at lalo kayo nanghihina, hindi galing kay Lord yun. Kailangan lumakas ang inyong loob. Ano man ang ating pinagdadaanan ngayon? Hello, palakasin nyo ang inyong loob. Magpakatatag kayo. Sabi mo nga sa tabi mo, magpakatatag ka. Huwag kang masisiraan ng loob, kapatid. Huwag kang mapagpapanghinaan ng loob. Ano man ang higante na yung hinaharap. Manalig ka sa Diyos na nagbibigay ng tagumpay. Ulitin ko, manalig ka sa Diyos na nagbibigay sa atin ng katagumpayan. Sapagkat darating ang panahon, hindi na sila makikinig sa wasong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay babali ang kanilang pansin sa mga alamat. Di ba napakadaming mga tapakipindot? Ang ganyan na lamang gusto nila, kwentuhan, no? Puro mga kwento ng mga artista, politiko, mga kwentong hangok sa kung ano-ano, pero hindi biblical. Yan ang gustong pakinggan ngayon ng mga tao. Kung paano kikilitiin ang kanilang mga tenga, pero wala sa katotohanan. Ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras, magtiis ka sa panahon ng kahirapan, gampanan mo ang tungkulin
ng isang mangangaral ng magandang balita at pagbutihin mo ang iyong paglilingkod. Sabi mo sa iyong katabi, pagbutihin mo pa lalo ang iyong paglilingkod. Kung naglilingkod ka na kay Lord, lalong pang pagbutihin. Nandito ka na sa paglilingkod, huwag mong baliwalain ang iyong paglilingkod. Pagbutihin mo ang iyong paglilingkod. Verse 6, sapagkat dumadating na ang panahon ng pagpanaw ko. Dito nagpapaalam na si Pablo, alam niya kukunin na siya ni Lord. Iaalay na siya. At ang sabi niya, ako'y mistulang isang handog na ibubuhos sa dambana. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. At ang napakaganda rito, at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Sabay-sabay nga natin sabihin, nanatiling tapat sa pananampalataya. Kung tayo may kukunin na ni Lord, kunin tayong tapat sa pananampalataya. Kung darating naman si Lord sa magitan ng kanyang pagbabalik, dadnan niya tayong nananatiling tapat sa pananampalataya. Manatiling tapat sa pananampalataya. May sabi ni Pablo, nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya naman, makakamtam ko na ang koronang nakalaan sa mga matuwid. Sa araw na yon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang siyang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Pagbutihin mo ang iyong paglilingkod kay Lord. Patatagin mo ang iyong pananampalataya. Dito makasama yung essential ng church at ang essential ng pananampalataya. Saan tayo maglilingkod? Sa magitan ng church. Hindi ka pa pwede maglingkod sa sarili mo lang na walang church. Amen? And then, habang naglilingkod ka, manatili kang tapat sa iyong pananampalataya. Huwag kang papatinag sa iyong pananampalataya. Atakihin ka man ng tao, atakihin ka man ng kaaway, ng sitwasyon, ng problema, tumayo kang nananalig at nananampalataya sa Diyos na pumili sa iyo. Amen? Kaya, let us declare this. Tayo lahat ay tumayo. Sabay-sabay natin i-declare ito mula sa ating puso. Pakipindot. 1, 2, 3. Taas ang ating kamay. 1, 2, 3, go. My faith is awake, alive, activated, working, vibrant, strong, stirred up, and growing exceedingly, and is producing victorious results. I release my faith for the overflow in every area of my life. And I believe that my faith is essential. Sige po, palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sige, magpasalamat tayo sa Kanya. Purihin natin ang Diyos sa oras na ito. Again, church, activate your faith. I-activate mo muli ang iyong faith. Ano ba nakatake ng kaaway sa iyong pananampalataya ngayon? Hindi ko alam kung anong iyong pinagdadaanan. Ang mahalaga, lumabang ka sa pananampalataya. Ang mahalaga, tumayo ka sa pananampalataya. Sapagkat ang iyong pananampalataya ay napakahalaga para ikaw'y magtagumpay. Taas natin ang ating kamay kay Lord. At sa oras na ito, kausapin mo ang Panginoon. Nangihina ba ang iyong pananampalataya ngayon, kapatid? Kamusta na ang iyong faith kay Lord? Mas napapatingin ka na ba sa problema mo kaysa sa pangako ng Diyos? Mas naniniwala ka na ba sa report ng tao kaysa sa report ng Diyos? Kamusta na ang iyong pananampalataya? Nawa, ano man ang mangyari sa atin, o kunin man tayo ng Panginoon, manatili tayong tapat sa ating pananampalataya. Come on, let's talk to God right now. As we worship the Lord, I want you to talk to God right now. And in the name of Jesus Christ, may the Lord increase your faith today. Patatagin at palakasin ni Lord ang iyong pananampalataya because your faith is essential. Oh, siya babababahanda. I have this confidence because I've seen the faithfulness of God. The still beside the storm, the promise of the shore. Hallelujah. I trust the power of your word.
to seek your kingdom first. Beyond the barren place, beyond the ocean's waves. When I walk through the waters, I won't be overcome. When I go through the rivers, I will not be drowned. My God will make a way, so I am not afraid. I feel the presence of God right now. Oh, God. In the name of Jesus Christ. Rise up. Oh, hallelujah. Lord, increase our faith. The promises you made. There isn't one that is today. So I will not lose heart. Here I will lift my arms and start to sing into the light. My praise will cause the sun to rise. Call the sun to rise. Declare the battle won. Declare that it is done. When I walk through the waters, I won't be overcome. And I go through the river, I will not be drowned. My God will make a way, so I am not afraid. When I am in the fire, I will not feel the flame. I'll stand before the giants, declaring victory. My God will make a way, So I am not afraid. Before me, behind me, Hallelujah. always beside me. No shadow, no valley, where you won't find me. Oh, I am not afraid. Oh, I am not afraid. Come on, sing it again. Before me, behind me, always beside me. No shadow, no valley, where you won't find me. Oh, I am not afraid. I am not afraid. I am not afraid. Come on, church. Oh, hallelujah. Sige, purihin natin si Lord. Pasalamatan natin siya. Shout and shout of victory. Let us declare the goodness of God. When I walk through the river, I won't be overcome. When I go through the river, I will not be drowned. My God will make a way, so I am not afraid. When I am in the fire, I will not feel the flame. I stand before the In the name of Jesus Christ. declaring victory. Say, My God will make a way. So I am not afraid. Before me, behind me, yes, Lord. always beside me. No shadow, no valley, where you won't find me. Oh, I am not afraid. I am not afraid. Listen, church. Napanghihinaan ka ba ng loob? Nawawalan ka ba ng pag-asa? Napupuno ka ba ng takot at pag-aalala? Na pati ang relasyon mo sa Diyos ay nanghihina, napapalayo ka sa Kanya? Natatanong mo na ang Diyos sa iyong sitwasyon? Right now, I want to encourage you. Hallelujah. Strengthen your faith Yes. in the Lord. Ang Yes, Diyos Lord. na nangako sa iyo, Yes, Lord. hindi Kanya iiwanan, Thank you, Lord. ni pababayaan man. Thank you, Lord. Salamat. I want you to raise your faith again. Amen. Itayo mo muli ang Amen. bandera ng iyong pananampalataya sa Diyos. Yes.
makita mo ang kakayanan ng Diyos sa buhay mo. Palakasin ka niyang muli sa oras na ito. Hallelujah. Itayo ka muli ng Panginoon. Hallelujah. Oh, Lord. Sa lahat po ng mga nandito, kuha tayo ng partner. Let's pray one another. Kuha ho tayo ng ating kapatid. Mag-pray po tayo sa bawat isa. Sa mga naman nanonood sa atin through online, I want you to continue praying to God. Patuloy kang manalangin sa Diyos. Kausapin mo, Panginoon, at humingi ka ng kalakasan sa Kanya na muli patatagin ng Diyos Oh, Lord. ang iyong pananampalataya. When I walk through the water, I'll be overcome. When I go through the rivers, I will not be drowned. My God will make a way, so I'm not afraid. When I am in the fire, I will not feel the flame. I'll stand before the giants, declaring victory. My God will make a way, so I am not afraid. When I walk through the waters, I won't be overcome. Yes, Lord. When I go through the rivers, I will not be drowned. My God will make a way, so I am not afraid. When I am in the fire, I will not feel the flame. I stand before the giant, declaring victory. My God will make a way, so I am not afraid. Before me, behind me, always beside me. No shadow, no valley, Thank you, Lord. where you won't find me. Oh, I am not afraid. Oh, I am not afraid. Before me, behind me, always beside me. No shadow, no valley, where you won't find me. Oh, I am not afraid. Oh, I am not afraid. When I go through the waters, hallelujah. When I go through the water, I will be overcome. When I go to the river, I will not be drowned. My God will make a way, so I am not afraid. When I am in the fire, I will not feel the flame. I stand before the giants, declaring victory. My God will make a way, so I am. Come on, sing it in. When I go through the waters, when I go through the waters, I won't be overcome. When I go through the river, I will not be drowned. My God will make a way, Hallelujah. so I will not afraid. When I am in the fire, I will not feel the flame. I'll stand before the giant, Amen. declaring victory. My God will make a way, so I am not afraid. Before me, behind me, Thank you, Lord. always beside me. No shadow, no valley, where you won't find me. Oh, I am Sabi natin lahat. not afraid. Come on,
Tulad ng panalangin ng iyong mga apostol, increase our faith. Dagdagan mo ang aming pananampalataya. Because we believe our faith is essential. Yes, God. Napakahalaga ng aming pananampalataya sa iyo. Tulungan mo po kami, Panginoon, na ano man ang aming pinagdadaanan ngayon, ano man ang aming inaharap na problema, sitwasyon sa buhay, nakatayo kami at lumalaban sa pananampalataya. Ano man ang mangyari, hindi po kami bibitaw, hindi po kami kakalas at lalayo sa aming mga narinig na iyong salita. God. Tatayo kami, lalaban kami, at mananatili kami sa aming pananampalataya sa iyo. Salamat po, Ama. Kalugdan mo po kami, paboran mo po kami, kahabagan mo po Yes, kami. Lord. Salamat po. In Salamat po, Jesus' Ama. mighty name. Amen and amen and amen. Hallelujah! Come on, church, shout hallelujah! 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 Hallelujah. Sabi mo sa kanat kaliwa mo, your faith is essential. Your faith is essential. Sabi mo sa kanya, my faith is essential. Your faith